ating pamilya, sa pamilya Rex, sa pamilya Rex, sama-sama nagkakaisa. Sila po ang kape natin ngayon sa bahay. Pinasaya ba niya kayo, mga ating mga kuya? Yes! Friends, Davao, we are very proud of you. You're such amazing dancers. Ay, mother, parang puro teenagers pa yun? Parang puro teenagers pa yun? Mukhang teenagers sila eh, sa galaw nila. Pero mukhang ilan na. Okay. Mother, may konting reminders. O, mga ating mga kuya. Mga ating mga kuya, hello! Hi! Ayan, at bilang tangible signs of hope, uumpisahan po natin sa maliliit pero konkretong bagay. Mayroon po tayong instruction na dito daw po para sa baba ay mga senior citizens. Yan, dito sa baba. So, Hindi, senior citizen. Young at heart. Young at heart! Alright. Ate, by the way, remember sa po sa mga kalat po daw namin, baka hindi nyo malayan, pakipulot lang daw po para makalagaan po natin ang kalisan sa Baguio City. Siguro practice natin. Mga ating mga kuya, pakitingnan nga po ang inyong paligid kung saan kayo naroon. Meron po bang kahit konting basura na pwedeng pulutin natin? So, pakilagay mo na sa mga bulsa po ninyo. Pakilagay na lang po sa bulsa o bag. Ayan. At ngayon naman, Kuya Father, bibigyan po kayo natin ang ating mga kapatid na nagsakripisyo sa pagdalo sa convention na ito. Tayo pong forecast na quiz natin, no? Alam mo ba, Kuya, konting trivia lang. Alam mo ba saan ang galing ang salitang sacrifice? Aha! Alam ko, pero hindi ko sasabihin. Ako! Alam ko din to dahil nagpasa ako. Yan! Alam niyo po, ang sacrifice ay mula sa pinagsamang salitang Latina, sacre at fisio. Uy! Pakiulit ko nga, Father. Sacre at fisio. Na ang ibig sabihin ay sacre, sacred, or holy. At fisio, ang ibig sabihin ay work. So sacrifice means Sacred work. Kaya mga ating mga kuya, ang ginawa niyo po sa pag-attend sa convention ito is a sacred work of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya ang reason bakit nandito tayo kahit mayroong Yes, alam mo Ate Abel, kaya nga po itong portion na to, we have to acknowledge their best effort. Their best effort in coming here in Baguio is more than enough to praise the Holy Trinity. Kaya bilang pagkilala sa ating lahat, let's begin our roll call sa ating mga delegates. Since we are all servants of the Lord. Yes, mukhang ang gagawa nito ang aming mga partners. Simulan natin ang roll call sa pinakamalayo. Maaari po bang magparamdam ang mga ate at mga kuya na nagmula sa Mindanao? Okay, Mindanao, say, Friends, hooray! Wow, we're very proud of you. Pwede. Layo-layo po ninyo. Habang tinatawag po ang inyong mga guys nyo, tumayo po
at gumawa ng gumagalundong na ingay. Okay? Oh, dumadagundong. So, depende sa kanila yun. Okay. Ano ba yung hawak-hawak mo, Padre? Announcement po, at this point in time, we are now here in the second day of 16th Press National Convention. We are now 3,774. Hallelujah! 3,000. Total count of on-site registration today is 202. Wow! And the total count of delegates, 3,572, a total of 3,774. Wow! Meron mga tinawag ng Panginoon sa araw na ito. Balik natin sa roll call natin. Okay. Nasa naman tayo. Tapos na tayo sa Mindanao. Okay, balik naman tayo sa Magandang isla ng Luzon! the biggest island of the Philippines. Nandito tayo ngayon sa puso ba ng Luzon? Hindi, ano? Nasa tuktok tayo ng Luzon. Tutok tayo ng Ayan. Luzon. Sumigaw ang mga taga Luzon! Wow, talagang lahat naman yata taga Luzon, no? Ay, alam mo ba, mayroong mga Batangas dito. Sumigaw ang mga Batangas! Uy! Alay! Alay! Press, press! Press! Hooray! Press, press! Hooray! Alay! Sige. Sasabihin ko namin, press, hooray, ala, press, Hooray! Alay! Nagdagal po ba kayo ng ano? Ng Yomi Batangas? Alay. Yan, Okay, okay. God is great. How about Visayas? Wala, no? Parang hindi nakapag-almusal ang mga Meron, tayo-sayos. meron, no? From Visayas, raise your hands, make some noise! Press! Hooray! Visayas, magpapatalo ba tayo? Oo yata. Kasi alam mo, umuulan sa kanila. Naintindihan mo na. Okay, naintindihan naman natin. Oo. That's why today, Kuya Angelo, we keep praying for them. Yes. Praying for our especially city. Okay. Yes, Father. Okay, so, Ano ang ating doctor? Okay. So, from Visayas. From Visayas, we will go to siyempre, kay ate, ang biggest island sa Pilipinas. Ate Yen. Thank you for the deal. Ang meron ko sa dito eh, naman ito pinapantay eh. Siyempre, as expected ka, ate, ang pinakamarami, ang mga taga-Luzon, mula Batanes hanggang Bicol! press! Hooray! Natawag ka na natin ang mga isla. Father? Major islands ang tinawag natin. Kasi may ate, ano ba? May nakita ko sa ating GC. May nanalo na sa raffle tickets draw. 5 winners of 300 pesos each. Ngayon na ba yan? Oo, ano mo lang, hindi ko nabasa ko lang. Pero Pambili may ng ano, siguro natin. wait. May announcement tayo mamaya. Ayan. Hindi tayo The announcement will be from the voice-over. Yes, Oo, yes. kamingin na natin, Abel. Masyado tayo excited. Eh, syempre, Excited ka? Natuwa lang po ako dahil yung raffle tickets pala yun, naku, meron pala naghihintay at kapalit na surprise prizes. O yun na yun ang ating Ayun na, ayun na. big Please brother. all extraordinary ministers of the Holy Communion, please proceed in front of the stage. Again, extra ministers of the Holy Communion, please proceed in front of the stage. For the collectors, please proceed to the finance office in front of the registration. For the press manual, we have it for sale for 250 and tickets at 150 for a total of 350 pesos. For our souvenir program, sa mga gusto pong magkaroon ng copy ng souvenir program, ito ay available at the registration booth for only 200 pesos. We only have limited copies available. First come, first serve po.
ang ating mga portalets. Meron po tayong available na portalets. Please check kung saan kayo mas malapit. In front, if you are fronting the stage, dito po sa kanan, may minimal dito ito kasi sinilin, hindi po yan mapupunta sa labs. Ito po ay para sa nagpo-provide ng utilities to maintain the cleanliness. And then, yung portalets po, right side if you are fronting the stage, bandang kanan po sa ibaba. That's all. Back to you, hosts. Thank you! Ito ang mga modulation. Ako din. So, talaga, God is great! All the time! All the time! God is great! Great. Naku, kuya, Ate Abel. ramdam ko pa yung mga narinig ko kahapon. Talagang ang puso ko ay punong-puno ng kaligayahan kasi God loves us. Tama po. Talagang ang puso ay puno ng kaligayahan, ang bibig ay hindi sasalita sa tulas. Yes na yes, Ate Abel. So be here until the end of our convention. At ang ating dalhin sa ating mga parokya ang good news. And again, kumustahin natin sila Kuya Angelo at Ate Yen. I'm here, Father Albert! Yeah. Ang ganda na tayo mo dito! Ano oras na yan? Ano oras na yan? Siguro mga 7 o'clock, Father. Yes. Kita mo, sumikat ang araw. Thank you, Lord. Over there! Yes! Solar energy through the Lord. Amen! Father, Ate Bel, di ba sabi mo, buhay na bahit pa rin yung spirit kahapon. Yes. So, magkakausap lang ako ng ating kuya dito kung ano na pin niya sa gabi. Ano ginawa niya after the conversion? Asa si kuya? Kanina may kuya akong nakita eh. Mahilig ako sa cowboy type. Okay. Hi kuya. Ate Yen. Press class number 15 ng St. Joseph Paris. Commercial. Okay. Ano pangalan mo, kuya? Si Kuya Odi. SPCP Press. Okay. St. Bernard Paris. Pasensya na po. May commercial dito. Anyway, Kuya Odi, sino kasama mo dito? Ay ate. Mabait po ako. Mabait akong ate. Pakilala lang ako. Okay, Kuya Odi. Kumusta yung gabi mo? Yung unang gabi mo? Masyadong peaceful, cool, at yung buong atmosphere is brotherly, happy and very warm. Ang na-feel namin ngayon. This is my first Prex National Convention. Wow! At ang Sarap ng sayaw namin. Wow! Ipinali ako sa Prex. Good. Rayon Prex. Okay. Kuya, sabi mo nga, parang pool, di ba? Sabi mo 100% for Baguio. Hindi mo percent sa Baguio. Pero Sa kung taas. pwede mo mamit ang 4,000 ates and kuya. Thank you daw. Kuya Ori, Pinakamataas. sa mga talk yesterday, ano yung parang Green, takeaways sa green. mo? Ano lessons learned? Kay Father Orbos, yung pull down, low, stay low, and pinaka-best mo yung bring away shot. Thank you very much, Kuya Ori. Kuya Jello, where are you? Kuya Jello, eto si Kuya Jello. Akala ko nandun ka. Sa Korea pa yata. Okay, thank you, Ate. And now, I'm sure lahat po tayo ay excited na mapanood kung ano po yung nangyari kahapon. Tama? Gusto niyo ba mapanood ang ating same day edit? Okay, so, by audio enhanced. Ayan, maraming salamat. So, let's watch our same day edit.
tinuro na sa... Palakpakan naman natin ang ating pinaghirapan kahapon. Kasama ang Holy Spirit. Nasaan po ba kayo mga ating mga kuya? Buhay pa ba ang diwa natin? Yes! Ay, alam niyo po, kahapon, napanood natin ang unang versyon ng MTV, Minas ng Pag-asa. Katunay namang nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Ngayon, ipapakita naman natin ang version 2 ng ating MTV. Isang espesyal na version na pinagsama-sama mula sa iba't ibang parokya at dioceses. Ayan, so, tingnan po natin at panoorin. Wala tayong gunting, may gunting ka. Lingas ng pag-asa. Saniado yun. Ayun, tali niyo. Yung tinatawag natin sa pagtatapat. Nandiyan naman si Kuya Robert na sundalo. Na? Nag-marshal kami. Kaya sila noong una. Hinarang kami dun sa... Marshal. So nag-marshal na naman. Anong banin mo na, Lord? Ito nung magsaserve tayo. Oo, ang galing na presentation nila. Ganda naman sa Muli palakpakan natin ang ating Minas ng Pag-asa. Nakita niyo po ba ang inyong mga pinaghirapan, mga ating mga kuya? Uy! Hello, Ate, Oh! we have to acknowledge the presence of Archbishop Rex Alarcon. Wow! He is now Nandito lang yun kasi medyo low. It's just there. Yes.
And of course, Bishop Bart Santos from the Diocese of Iba Diocese sa Palestine. Nandyan lang din yun, ka-jogging-jogging yun kanina eh. Talagang simple sila pero nagmamahal ng sobra sa presyo. At syempre, may isa pa. Monsignor Romy Ranyada, of course, our national Sacred Culture spiritual director. Of course, all other priests. Priests and ates and kuyas. Mga ate, mga kuya, kayo po ba'y nangangako na hanggang bukas ay sasamahan niyo ang ating Panginoon sa convention na ito? Amen! Kaya, alam mo, Ate Abel, itong convention natin, kailangan natin magpaalala daw. Let us remind our delegates from the households provided to us by Baguio City. Padaanan po namin ang ilang house rules at talagang ating tuloy po upang maayos po ang pagdaloy ng ating convention. First po, i-off daw po o iset po sa silent mode ang ating mga Kaya lang nagputo. gadgets, cellular phones para hindi po magkaroon ng interference sa ating sound system o makadistract sa ating mga katabi o sa ating mga speakers. May naiset na po ba? Check! Kung hindi maiwasan po, okay lang po. Naku, ito pa kuya. Dalawa, Mahigpit kong ipinagbabawal ang paninigarilyo dito sa Baguio City. This is a no smoking area. ayos na po. Pero, Meron naman po sigurong lugar na pwede tayo manigarilyo po. Wala daw po talaga. yan po ay sa pagbaba nila po ng Baguio. Talaga. Bawal Ayan. talaga. I would like also to remind all delegates to please manage your own trash. Kahit maliit lang po na basura yan, pakisilip lang po Hey! sa bulsa ng mga katabi po ninyo. Okay? At itapon lang po sa stores. Let us leave this place in a very safe condition as we are. Yes? Ito ang makakatakot ulit. Hindi mo muli dito. Third, please do not leave your things unattended. Alam namin may mga milyones po kayo dyan. Please, alam ko may tiwala kayo sa mga ating kuya ko, pero kung sana po kami na magbasa. In case of loss, we have a lost and found desk at the entrance should you need an assistance. Kung medyo sumama ang inyong pakiramdam, huwag kayong matakot mag-alala. Seconds lang po may mag-rescue na sa atin. Kaya sa mga kabalikat po kanina ng Civicom, wow, they're very good. Thank you very much po. Meron po sila, andito lang po sila nakaantabay. Nandito lang po sila. Dalawang gilid po sa gawing likuran at sa ating convention po, doon sa harapan meron po. Yes, of course, any community members po, we would be very happy to assist you. At saka, Padre, syempre tayo mga Pilipino, madaling tayong magutom. May mga kainan po tayo. Mastin tayo ngayon. Mastin ba? Walang kakain? Ay, sorry. Eh, yung mga nakikita ko siguro, pinaglalaroan lang nila yung mga Saan ba tinapay. tayo magkakain ate o makakabili? Wala ko kasi gusto na gusto ang puso ko. Hindi muna ako kakain. Ano ang puso? Paano yung mga critical maintenance ang tiga saan sila kakain? Eh, sige, pero po, may mga kainan po tayo na matatagpuan sa may entrance ng Oval. Saan ba yun, kuya? Ito po, yan, ganito. Ayun. Please enjoy all the food or the delicacies of Baguio City. Utos din po sa akin, nag-text po sa akin si Tito Ben. Si Tito Ben. Dito natin, dito rin siya. Tito Benjamin Magalo, Honorable Mayor of Baguio City, is actually very grateful also to have this place chosen as our 16th First National Convention. And bumili daw po tayo. Uy! Father, may feeling ako. Ha? May feeling ako. Ano? Dahil nalaman niya na pamangkin ka niya, baka hindi na tayo pabayarin. Hindi. Bayad na ba? Hindi. Hayaan mo na. Basta si Tito Ben, welcome na tayo. Napakaganda ka nilang binigay sa ating opportunity at napakagiliw sa lahat ng mga konseho niya at yung Vice Mayor sa Baguio City. Napakagaling po nilang mag-asikaso sa atin. Kaya nga. Thank you po. Sa lahat po, kung gusto niyo pong kumain po, andito lang po ang ating mga food stalls dito sa ating area na. At ang sasarap po ng mga pagkain po nila. And then, last but not the Of least, course, we have an exhibit and pasalubong booths
please patronize our generous sponsors and exhibitors. Alam mo ba? But of course, do visit them only during our allotted breaks. Yan. Kasi kung may sponsors natin sila yung mga tumulong sa atin sa mga gastusin natin, may naos natin ang napaka-expensive na convention. Yan ba ang tinatawag na pagtanaw ng utang na loob? Oo naman. Oh, yes. Napakaganda ko yun. And then, syempre, papunta na tayo talaga dito sa team natin. Be tangible signs of hope. This calls each one of us to speak about hope, but a hope that is visible, felt, and alive in our own lives for others. Amen. Amen. And hope that is seen in our actions, heard in our words, and experienced through our love. Ay! Nararamdaman mo ba, Father, ang hope ko? Of course. Oh my And God. to help us see how this fall comes alive in different walks of life, we shall listen to two inspiring sharers, one who represents the vibrant faith and energy of the youth, and another who embodies the wisdom and steadfastness of an adult disciple who continues to journey in faith. So, isang young at isang wise. So, our first sharer is a fresh graduate from the youth sector. In a world where young people face so many uncertainties from their studies, nakaka-pressure ang studies, social pressures, questions of faith, this young person found a reason to hope through the experience of God's love in the Prex family. So, Ate Abel, let's now welcome! Kuya Clyde Perez from the parish of Our Lady of Peace and Good Voyage. He will share with us, what it means to be a tangible sign of hope in the eyes of today's youth. Once again, let us give it up for Kuya Clyde Perez! Magandang umaga po mga ate at kuya. Ako po si Kuya Clyde Perez, graduate ng Prex Batch 54 sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Camarin, Caloocan City, Diocese of Novaliches. So hello po! Nais ko pong umpisahan ang aking sharing sa pagpapakilala muna po kung saang lugar ako nanggaling. Alam niyo po ba mga ate at kuya, incidentally, o siguro po in God's grace, alam niyo po kung saang pamayanan po ako nanggaling? Pamayanan ng pag-asa. At yung pinag-uusapan po natin ngayon na tema ay tungkol sa pagiging tanda ng pag-asa. So, kaway-kaway po sa mga taga-Our Lady of Peace and Good Voyage Parish! Ayun po. Ang dami pong kumakaway sa akin, mga friends sa Diocese of Novaliches. So, ayun po. Umpisahan ko po ang aking sharing sa pagkikwento po sa inyo ng aking buhay. Buhay po noong ako ay maliit pa lang. Maliit pa po ako. Lagi na po akong kasama ng aking nanay sa mga gawain ng simbahan. Lola ko po siya, pero nanay po ang nakagisnan kong itawag sa kanya. Alam niyo po, sabi ng nanay ko sa akin, alam mo anak, ako na talaga ang nanay mo kulang na lang ako na ang nag-iri sa iyo. Sabi niya pa sa akin, ikaw na ang bunso kong anak, pero ako niya po ako. Kasama niya po ako kapag mag-aakyat at magbababa ng mahal na birhen tuwing may Black Rosary. Kasama ng iba pang mga nanay sa simbahan. Tuwing ika-6 po ng hapon, nagdadasal po kami ng rosaryo sa bahay. Kapag magbibigay po siya ng talk sa Prex, dahil siya ay naging speaker din po noon, nandoon lamang po ako sa gilid habang nagsasalita siya sa harap. Lumaki po ako sa kanyang pangangalaga, buhat noong ako ay sanggol pa lamang.
Si nanay ang nagpaaral at humubog sa akin, na para po sa akin, higit pa sa pinagsamang pagmamahal ng ama at ina. Dahil po sa kanyang paggabay at paghubog, kalaunan naging sakristan po ako. At ilang buwan lang po ang nakalipas, ako po ang naging pinakabatang kasapi ng apostolado ng panalangin. Sino po dito ang mga kasapi ng apostolado ng panalangin? Marami. Pero karamihan po mga matatanda. Tama po ba? 7 years old lang po ako nung maging miyembro po ako ng AP. Opo, AP. Yung mga nakasuot ng pulang kwintas. Naka-violet tuwing Biyernes, karamihan mga matatanda na. Alam niyo po mga ate at kuya, hindi po ako malaro. Sa tingin ko nga po, buhat na ako ay maliit pa lamang, mas nag-e-enjoy pa po akong kasama ang mga nanay kaysa sa mga kaedad ko. Siguro po, laking lola kasi. Lumaki po akong sakitin si nanay. Payat man, pero makilos at masigla. Alam niyo po ba, kung tawagin po ang aking nanay sa amin, siya daw ang walking dead. Bakit? 13 major operations po ang pinagdaanan niya sa katawan. Nakasurvive din po siya ng 2 cancer. Pero, hindi po siya nag-wheelchair, hindi po siya nagtungkod. Pero, nakalulungkot, mga ate at kuya, noon pong taong 2021, kasagsagan ng pandemya, nagkasakit po ulit si nanay. Kung maaalala niyo po noon, sarado po ang mga ospital. Nakaramdam po siya ng pananakit, nahihirapan po siya umihi. Tapos, ang sabi po ng doktor, base na rin po sa kanyang mga laboratory, naging immune na po siya sa mga antibiotic na kanyang tinitake. So, ang sabi ko sa kanya ng doktor, Mami, kailangan po ang itake niyo ng antibiotics ay IV. Yun po ang tinuturo. Nagkakahalaga po noon yung IV niya ng 7,000 pesos ang bawat isa. Alam niyo po mga ate at kuya, nabili pa po namin yung lahat sa tulong din po ng mga kasama sa simbahan at mga kapamilya. Pero hindi niya na po iyon naubos. Nung nasa ospital po kami pong dalawang magkasama. Naalala ko pa po noon kapag pipila kami sa ospital, aalis po kami sa bahay ng alas 2 ng madaling araw at pipila na po kami sa outpatient department. Hindi rin po kami mayaman, kaya naalala ko po noon, 2 a.m. pa lang, nakapila na po kami sa Maylang Center sa Quezon City para sa PCSO. So, kung paano po ako inalagaan ni nanay, masasabi ko po na ganun ko rin po siya sinamahan sa lahat ng kanyang mga karamdaman. Sa kasawiang palad po ay sumakabilang buhay na si nanay. Nang siya ay pumanaw, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin. Grade 11 lang po ako noon. Separated po ang aking parents. I came from a broken family. May kanya-kanya na pong pamilya ang aking biological parents, kaya hindi na po ako noon umaasa na makakapag-aral pa po ako kasi si nanay po ang nagpapaaral sa akin. Pero, mabuti ang Diyos. Bago pa man mamatay si nanay, hinanda niya na po akong maging independent. Kaya sa edad ko na yon, hinanda ko na rin po ang sarili ko kung anong gagawin ko para makapagpatuloy ng pag-aaral. Noong mga pagkakataon po na yun, mga ate at kuya, parang pakiramdam ko po, wala nang pag-asa. Kasi, si nanay po, ang lola ko po, para sa akin, ang pinagsama ko ng nanay at tatay. Pero, alam niyo po mga ate at kuya, labis ang pagmamahal ng Diyos sa akin.
Natanggap po ako noon bilang isang scholar sa isang public science high school sa Caloocan na mayroon pong kaunting allowance bawat buwan. Higit sa lahat, hindi po ako pinabayaan ng aking mga tiyahin na sina Tita Siang at Tita Kat na patuloy na sumusuporta sa aking pag-aaral. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa simbahan, ngayon bilang lector at AP. Alam niyo po mga ate at kuya, kadalasan bilang pinakabata sa grupo, ako po ang nakakatasan sa mga gawain na nangangailangan ng technology. Yung pong paggawa ng mga PowerPoint presentation, yung pong pagtatype ng mga dokumentong kailangan sa simbahan, at marami pa pong iba. Siyempre, ako daw ang bunso nila eh. So, kung ano man po yung hindi nila kaya, sa tingin po nila, kaya kong gawin, nagre-request po sila sa akin, Lai, anak, bunso, ikaw naman ang gumawa nito, please. Alam niyo po mga ate at kuya, para sa akin, yun po ang paraan ko ng pagpapasalamat sa Panginoon sa dami ng mga biyaya na ipinagkakaloob niya. Alam niyo po, bukod pa rito, hindi ko po alam kung sasang-ayon kayo, pero nararamdaman ko po na dahil sa mabilis na agos ng pagbabago ng mundo, dahil sa teknolohiya, may mga pagkakataong nawawalan ng pag-asa ang mga matatanda kung paano makakasabay. Totoo po ba yun? Dito ba? Parang ang hirap naman sumabay like, di ko nga alam paano gamitin yung cellphone ko. Alam niyo po, masaya po ako na nakakatulong ako sa mga matatanda at happy din po sila sa aking pagtulong. Pero, tao lang, nakakapagod din kung minsan, lalo na kung sumabay ang mga gawain ito sa dami ng mga schoolworks. Pero, at the end of the day, iniisip ko na lang po, kulang pa po iyon sa dami ng mga pagpapala ng Diyos sa akin. Kailangan kong ibahagi ang pag-asang dulot ni Jesus sa mga nawawalan ito. Mga ate at kuya, kung tatanungin niyo po ako kung paano ako nakapagpapatuloy sa pag-aaral, kasabay ng paglilingkod sa simbahan, isa lang po ang masasabi ko, biyaya lahat ng Diyos. Kahit wala po akong natatanggap na suporta mula sa aking biological parents, mapalad po akong nakapasok sa Kolehiyo ng Edukasyon sa UP Diliman. Fully covered po ang aking tuition at nakakatanggap po ako ng $100 every month mula sa Remitly Foundation ng US. Alam niyo po, naniniwala ako na lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Biyaya na Kanyang bigay sa aking pag-asa sa Kanya sa gitna ng pagkalito at hopelessness. Alam niyo po, sa unang 2 taon ko po sa UP, third year ko ako ngayon, sinaga ko pong mag-commute araw-araw mula sa Diliman pabalik sa North Caloocan. Maalis po ako madaling araw. Tapos babalik po ako, malalim na ang gabi. Kahit po nasa isang region lang sa NCR, ang Caloocan at Quezon City, alam niyo po ba dahil sa mabigat na traffic, tumatagal po ng 2 oras ang aking biyahe one way. Sa totoo lang po, minsan, para na lang kusang tutulo ang luha ko sa loob ng van. Kasi pagka-uwi ko po sa bahay, ang dami pa pong gawain bukod pa sa mga assignments sa school. Pero sa mga ganoong pagkakataon, ang dasal ko na lang lagi, Lord, Ikaw na po ang bahala. You know what's best for me. At talagang mabuti ang Diyos. Alam niyo po kung bakit? Hindi niya binibigo ang mga taong umangasa sa Kanya. He never forgets those who hope in Him. Amen po ba? Amen! Alam niyo po, di ba, commuter ako for 2 years. This year, mapalad po ako dahil natanggap po ako sa dorm sa loob ng UP na ang renta lang po sa isang buwan,
250 pesos a month. Dahil dito, mga ate at kuya, salamat sa Diyos, mas mahaba na po ang oras ko para mag-aral at sa halip na bumiyahe, maaari ko na po ilaan ang oras na iyon sa ibang mga gawain. Kapag iniisip ko po ang dami ng mga pagpapalang kaloob sa akin ng Panginoon sa paglipas ng mga taon, hamon po ito para sa akin na maibahagi ko rin ang sarili ko sa iba. Sino ako para hindi ibahagi ang mga kaloob, ang mga talentong bigay niya sa akin na alam ko umaapaw dahil naglilingkod ako sa Kanya at mahal na mahal niya ako. Ngayon po, mga ate at kuya, ako po ay isa rin sa mga diocesan coordinator ng Apostolado ng Panalangin sa Diocese of Novaliches. Matatanda na rin po ang aking mga kasama at kagaya ng nabanggit ko kanina na ibabahagi ko po ang aking oras at talento sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga talk sa mga sentro ng AP, hindi lamang po sa amin sa Novaliches, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ako rin po ang editor at developer ng aming presentation materials sa pagbibigay ng mga seminar. Siyempre, andyan na rin kaagapay at umaalalay sa akin, sa aking mga kasama na nasa kahustuhan na ng kabilang edad. Alam niyo po, expert na ako pag may kasabay na matandang naglalakad. Talagang nakakapit ko dito sa braso ko, minsan kabilaan pa. Pero ibang mga kabataan, nahihiya pag ganun, ako hindi. Okay lang. Alam niyo po, last year, nagpunta po kami sa Palawan para magbigay ng seminar sa kanila. Hindi lang po ako speaker doon. Bagkus, anak-anakan na rin ng mga kasama ko na sina Tita Nelly, Tita Digna, Tita Jimmy at Tita Susan mula sa iba't ibang parokya ng Novaliches. Buhat pag-ahin, syempre ako ang bunso. Alam mo, pagbuhatin ko yung matatanda. Alalay sa lakad, photographer, all in one. Pero, hindi po ako napagod. Masaya pala. Masaya pa yung maging tangible sign of hope sa iba. Masaya palang ibahagi ang hope na bigay ng Diyos sa aking buhay sa iba't ibang paraan. Alam niyo po, isa sa mga bagay na natutunan ko sa PREX ay ang diwa ng pagiging magkakapatid. Di po ba anuman ang edad? Kay mas bata o mas maganda, ang tawag po natin, ate at kuya. At kung may nais man po akong iwang mensahe sa inyong lahat, sa ating lahat ngayong araw, ito po ay ang huwag tayong magsawang maging pag-asa sa bawat isa. Kasi una sa lahat, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen po ba? Huwag po tayong magsawang maging pag-asa sa bawat isa. Hindi lang sa ating mga kaedad. So, ibig sabihin, sa mga bata, hindi lang po sa aming mga kabataan. Sa inyo po na mga gusto na ang gulang, hindi lang po sa mga kapwa ninyo senior citizen. Bagkus sa lahat. Maging mas bata o mas matanda man po tayo sa kanila. Let us bridge the gap. Kasi in one way or another, gagamitin tayong instrumento ng Panginoon para maging tangible sign of hope sa bawat isa. Alam niyo po, isa siguro masasabi kong misconception sa pagkakaibigan sa pagitan ng matanda at bata ay corny daw. Sabi nila, ang bayad ay mga tropa mo naman, puro ng mga tanters. Sabi sa akin mga kaibigan ko, ay, hindi niyo pa kasi na-experience. Hindi nyo pa na-experience kung ano yung wisdom that comes with age. Napakarami ko pong natututunan sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos na kahit wala po si nanay ngayon, alam ko po na ako ay mga ate, kuya, nanay at tatay sa pamilya ng PREX. And
Sa bawat lumilipas na taon, lalong nagiging malinaw sa akin na hindi perpekto ang buhay. Mahirap maging Kristiyano, hindi nauubusan ng mga balakid, ng obstacles, and challenges. May struggle. Pero at the end of the day, pinapaalala ko sa sarili ko na mahal ako ng Diyos. So I must let go and let God. Kagaya ng turo sa akin ng yumaong nanay natin, huwag mawawala ng pag-asa dahil walang imposible sa Diyos at manalangin ng taimtim. Kagaya ng babaeng dinulugo, kumapit lang sa saya ng Panginoon. Mga ate at kuya, nawa maiparamdam po natin sa bawat isa, bata man o matanda, na tayong lahat ay mahalaga at may kayang ibahaging pag-asa sa bawat isa. Alalahanin po natin ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, hope does not disappoint. Mga ate at kuya, I love you all with the love of the Lord. Maraming salamat po. Thank you so much, Kuya Clyde Perez! Muli pa lang naman si Kuya Clyde. Kuya Clyde, payaman na! Ako, isa sa iyong bagong nanay. Salamat po. Maraming salamat po. Partner! Hindi ka dito. Yan. Tawag ang pare. So, Padre, Thank you, Kuya Clyde, for that honest and inspiring testimony. Truly, your story reminds us that hope is contagious, and it often begins with one heart that chooses to trust in God. Now, to deepen our reflection, we will hear from an adult Prex graduate, someone who has walked through life's challenges, yet continues to radiate the light of hope in the family, workplace, and community. Annabelle? yes, through lived experiences and faith tested by time, our next sharer reminds us that hope is not just a feeling. It is a daily choice. Let us welcome from the Cathedral Shrine of the Parish of the Good Shepherd, Ate Melo Gonzalez. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ate Melody Gonzalez or Ate Melo for short mula sa Prex 333 ng Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd sa Fairview, Diocese of Novaliches. So kaway-kaway po ang mga taga-Good Shepherd. Alam niyo mga kuya, mga ate, every time I'm asked to share my story, I always pause and think, Lord, bakit nga ba ako? Ano ba ang maibabahagi ko na makaka-inspire sa iba? And then I realized, maybe it's not about me at all. It's about what God has done in my life. Kasi kung titingnan mo, I'm just like anyone else. Ordinaryong tao, may sariling struggles, may sariling kwento ng ups and downs. Hindi ako super religious noon, hindi ako yung tipong laging nagtatanong kay Lord, Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? In fact, I was the opposite. I was more of a go with the flow person, kung saan dalhin, doon lang. But God has a way of surprising us. Sometimes, He allows us to go through challenges para mas makilala natin siya. Sometimes, He hurts us through the people we love most para matutunan natin ang pagpapatawad. Sometimes, He lets us stumble para matutunan natin siya lang ang tunay na sanligan. And that's really what my life is all about. How God turned my ordinary story, full of trials and struggles, into a story of hope. Mga kuya at mga ate, I was born as a member of Iglesia ni Cristo. Ako po ay handog. Buong angkan ko ay Sagradong Iglesia. Dito nagsimula ang faith journey ko.
Lumaki ako sa pananampalatayang ito at masaya ako sa kinabibilangan kong relihiyon noon. In fact, I was a very active member. I was part of the choir since I was 4 years old hanggang 14 years old. 10 years. Plus, each member of my family may hinahawakang katungkulan sa iglesia. Pero habang nagmamature ako, dumaan ako sa tinatawag natin self-discovery. Lalo na nung nagkaroon ako ng mga kaibigan from different religions. Pero pilit kong sinasantabi ang doubts ko noon. Sa gitna ng journey ko na yon, nakilala ko si Angelo or Jello. Narinig ko maraming Jello dito. Nag-iisa lang po yung Angelo ko. He swept me off my feet. We were young and in love. Parang ang sarap ng love story namin. And sa isip namin, dahil mahal namin ang isa't isa, everything will fall into place. And 2 years into the relationship, I got pregnant. So we decided to get married after I gave birth. Kaya lang, I forced him to convert to iglesia out of fear from my family. He did so para lang makasal kami. When I got married, things were good at first. Masaya, exciting, para lahat ng pinapangarap ko noon natupad na. And we were blessed with 2 sons. Pero alam natin lahat na marriage is not a fairy tale. Dumating yung matitinding pagsubok, sobrang bigat, sobrang laki, sobrang gulo, na muntik ng wasakin ng pamilya natin. My husband and I found ourselves entangled in a web of challenges, financial struggles that weighed us down, which led him to seek escape in unhealthy ways. And in time, this created distance between us and eventually broke the trust in our marriage. I almost gave up on my husband. But God was writing something beautiful. Unti-unti niyang hinuhubog ang aming relasyon para mas maging matatag at nakasentro sa Diyos. Sa kagustuhan naming maayos ang aming pagsasama, dumating ang isang malaking turning point. Naimbitahan kami sa Marriage Enrichment Seminar sa St. James the Great Parish sa Alabang. Honestly, nung una, I wasn't expecting much. I was not even sure if kaya pang i-save yung relationship naming mag-asawa. Pero habang tumatagal, parang binubuksan ng Diyos ang puso ko. Doon namin totoong natutunan kung ano ang importance ng sakramento ng kasal. Doon kami muling tinuruan na ang marriage ay hindi lang tungkol sa feelings, kundi tungkol sa decision. Decision to forgive, to stay, to love. Isang pangako sa Diyos. Doon, unti-unti kami ni-restore ni Lord. Parang binigyan niya kami ng bagong puso para sa isa't isa. Pero hindi doon natapos. After that, we joined the Life in the Spirit seminar doon din sa St. James sa Alabang. And during the 4-week shepherding sessions, prior to the seminar proper, dito lalong lumakas ang tawag sa akin ng Panginoon. At habang nakikinig ako, habang nagdadasal, ramdam na ramdam ko yung matinding tawag ng puso ko to become Catholic. At hindi dahil may pumilit, hindi dahil may pressure, kundi dahil sa sarili kong desisyon. At sa moment na yun, I said yes. I converted, and that was the most beautiful decision of my life. I fell so in love with the Catholic teachings kasi dito ko naranasan ang fullness of faith. And I experienced God's presence in ways I never imagined. My conversion was not just about changing religion. It was about finding home, finding family, finding Christ in the Eucharist, finding purpose in serving.
That's when I felt the need to bridge connections with my own parish. So we were led to Novaliches Cathedral, or the Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd in Novaliches. Dito nagsimula ang mas malalim naming journey sa community. Naimbitahan kami umattend ng PREX. At mula noon, ang daming pinto na binuksan ni Lord para sa amin. I was given the opportunity na mapag-aralan ng mas malalim ang Catholic teaching sa Mother of Life along with other catechists. At isa doon sa aking mga naging professors ay si Monsi Ranyada. At sabi ko sa kanya, he is one of my favorite professors, si Monsi. And then we served in PREX in different capacities. Nagsimula kami sa pagiging serving staff, then eventually as secretary couple to assistant chair couple and speakers. Alam niyo po, mahal na mahal ko ang PREX. Kasi po, sa PREX, kahit sino ka, no, makasalanan ka man o hindi, they will embrace you, no? Mga ate at mga kuya natin, tanggapin ka nila kahit sino ka pa. And after that, naging volunteer catechist din ako for a time. In love ako sa pagiging isang Katoliko. And we also got married sa Catholic Church and was blessed with another son. Ngayon, while being active in PREX, Jello is also a lay minister and led the Live Youth program of the Cathedral. At ako naman ay currently serving as the secretary of the Parish Pastoral Council. Sa role na ito, we've been given the chance to be part of projects, especially for the poor. And every time we see families receiving help, every time may kabataan na natutulungan, and every time may simpleng tao na nagiging masaya dahil may project ang simbahan, ramdam namin this is what it means to be shepherds of hope. So imagine, from what felt like losing each other to now having the gift of serving together and raising now 3 beautiful kids. It's truly a journey of grace. But I'll be very honest, hanggang ngayon, may challenges pa rin kami. Minsan malupit ang aming pinagdadaanan, hindi natapos ang trials. And every season, may panibagong laban. Pero ang natutunan ko is this. The key that keeps us moving forward is hope. Hope na balang araw, things will be better. Hope na kahit anong mangyari, God will always carry us through. Hope na yung mga sugat, yung mga luha, yung mga struggle, gagamitin niya para maging inspirasyon sa iba. Dati akala ko shepherding was only for priests, for sisters, for religious, pero hindi pala. Each of us is called to be shepherds. Each of us are called to be beacons of hope. Shepherding doesn't always mean grand gestures. Minsan, shepherding is as simple as showing up for someone. Shepherding is giving your time, your smile, your ear, your prayer. Shepherding is choosing to bring hope when others are ready to give up. Looking back, my life is really a story of God's hope. From being born in a different faith, to falling in love and almost losing that love, to being restored, to finding the Catholic faith, to serving the poor and serving the church. All of this is a story of hope. And if there's one thing I want to leave with you, it's this. Don't be afraid of your journey. Don't be afraid of the struggles. Don't be afraid to become a shepherd of hope for others. Kasi kahit sino lang ang buhay natin, kahit hindi perfect ang kwento natin, God can use it. He can use you, He can use me, He can use our wounds, our scars, our trials to inspire, to heal, and to give hope. So today, I stand here with gratitude. Lord, thank you for bringing me from searching to finding to serving.
And thank you for using me and my husband to shepherd others with hope. At para sa ating lahat, remember this, challenges will never end. Struggles will always come. Pero, ang pag-asa na galing kay Kristo ay hindi nauubos. And when there is hope, there is always a new beginning. Maraming salamat and may God bless us. Thank you so much, Ate Belo Gonzalez. From searching to finding to serving. Once again, let's give it up for Ate Melo Gonzalez. Talagang mahirap mag-asawa. Once again, let's say thank you to Ate Melo. Okay, so that was a heartfelt and inspiring sharings. Na-inspire po ba, lalo na po yung mga mag-asawa dyan? Magparinday nga po, press! Hooray! Okay, so to help us further gather and deepen our reflections, meron ulit na magsasum up from one of our Brex elders. Yeah! Isang kabataan! Hindi yun. Loko, my bad. Napakabata. Without further ado, let's now call our dear Ate Denise Jimenez. Palakpakan po natin si Ate Denise. Isang kabataan. Bumabawi. Magandang umaga po, mga kuya at ate. Umaga po, ako po si Ate Denise Jimenez mula sa Christ the King Parish ng Philinvest po sa Quezon City under the Diocese of Novaliches. So doon po sa ating dalawang narinig na sharing mula kay Kuya Clyde at kay Ate Melo, napaka-enriching at nakakabahagi po siya ng hope. I felt very hopeful while listening to them. And sana po, kayo din ay marami pong napulot mula sa kanilang pagbubuhay. Share ko lang po ang aking key takeaways mula po sa kanilang mga sharing. So, bilang ang ating theme ay pagiging tangible signs of hope, sa ating po napagtanto ko na kinakailangan tumingin po tayo doon sa tangible signs, doon sa buhay natin. Hindi ko ba binahagi kanina nila Kuya Clyde and Ate Melo yung kwento tungkol sa kanilang mga buhay. At ito po yung mga nakuha kong key points. Una, God meets us where we are. Doon po sa kwento ng ating buhay, doon po kay Kuya Clyde, naging paraan po ang kanyang nanay natin para maipasok po siya sa simbahan, matutunan niya kung paano po magsilbi sa simbahan. At ang nanay natin din po niya, ang naging daan po saan, kahit nanggaling po siya sa isang broken family, ay nakilala po niya ang Panginoon. At kahit po ang nanay natin niya ay sumalangit na, hanggang ngayon po ay naging simbolo po siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Si Ate, meron naman po, ganoon din po, nagkaroon po siya, kahit po galing siya sa ibang religion, doon sa pamagitan ng kanyang pag-experience, doon sa struggles, sa kanyang pamilya, sa kanyang daily life, doon po nagpakilala ang Panginoon at dilapit po siya sa pananampalatayang Katoliko. Pangalawa pong takeaway, God is the source of hope, and we as His followers, bilang kanyang tagasunod, ito po ay ating responsibilidad na ibahagi po ito sa ibang tao. So binahagi po kanina ni Kuya Clyde and Ate Melo kung paano po nila share yung kanilang practice doon po sa kanilang pinagagalawan na komunidad at sa simbahan. Sinabi nga po ni Kuya Clyde, di ba, sino ba tayo para hindi ibahagi sa iba? Napakaraming binigay sa kanya na blessings ng Panginoon at sino siya para hindi ibahagi ito. At ang panghuling punto po, huwag po tayo matakot doon sa ating paglalakbay. Bilang tayo nga po ay mga pilgrims, hindi po mawawala ang struggle at yung mga paghihirap sa buhay. Huwag po tayo matatakot kasi gagamitin po tayo ng Panginoon para maging pag-asa, maging
tanda ng pag-asa sa ibang tao. Kailangan lang natin tumingin doon sa, di ba, ang term po ng tangible ay something na nakikita. So, tumingin po tayo sa ating buhay. Dahil doon sa ating mga karanasan, yun po ang gagawin na daan ng Panginoon upang makita ng ibang tao ang pag-asa sa atin. And just to end po, ulitin ko po yung sinabi ni Ate Melo na she began with searching, finding, and now she is serving the Lord sapagkat hindi nauubos ang pag-asa kay Kristo. Maraming salamat po. Thank you so much, Ate Denise Jimenez. Muli sa malakas na palakpakan po, Ate Denise. Ate, baka ko pa pala. Father, meron na tayong importante announcement. Let me call on Hello? Hello, Mike. Let me call on all the DPs of GAPS to please come down dito po sa stage. Please ride po sa stage. Please for an urgent instruction for information. Yes. Sulit po namin lahat po ng mga DPs ng GAPS. Dahil po sa pictures. Please come down right away para sa instruction for information. Yes. Okay, kung hindi alam po kayo na BPs, pakisabihan na po, please come down for the commissioning right after the joyful songs. Sino ba ang bibigyan ng joyful songs, Father? Saan ka po po? Father? Tuturo mo. NK Dubs Music Ministry and Animators, joyful songs po tayo ngayon. Dito na kami sa baba. Diba ba tayo ate? Kami malalayo. Kami na malayo. Magja-jogging pa kami doon. Magja-jogging. Doon pa kayo ate. Kami na lang dito sa baba. Pero, tayo, hindi lang tayo. Baka tapos lang yung isa. Hello po, ate, mga kuya! Good morning, morning sa ating lahat. Ayan. Kamusta po kayo? Okay lang po ba? Friends, friends! Love, friends, friends! Ayan. Nakakapagawa pala dito sa harapan. Ayan, hello po sa mga ate at kuya natin dyan. Kami po ang NK Dubs, Novaliches, Caloocan. Nagaling po kami doon sa Novaliches. At Caloocan, Diocesan Parish Friends Association po. Ayan, so muli po, inaanihan po namin ang lahat na magsitayo. Mas na tayo. Katulad po kanina ng morning, kung gano'n po energetic ang inyong pagsayaw, sana po, gano'n din po ang sayaw natin. Sumayaw kayo. Konting reminder lang po, mahaba-haba po ito. Kaya naman, pwede magpahinga pero bawal tumigil. Okay lang po ba? Sa gitna. Ano mahina? Okay lang po ba yun? Yes! Kaway-kaway na po sigaw mga taga-Novaliches! Ayan. Pag lahat po tayo magsasayaw at kumakanta, mawawala po ang kapan namin dito sa harapan. Isa nga po palakpakan dyan! Salamat po! At muli, aasahan po namin na tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon para sa napakagandang araw ngayong Sabado. Kaya